Dahil sa mainit na diskusyon tungkol sa ghost projects ng DPWH, tiniyak ng National Irrigation Administration na walang ghost at substandard na projects sa kanilang ahensya. Ipinagmalaki din niya ang mga makabagong proyekto na nakatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka. Narito ang balita ni Stella Maris. Sa patuloy na diskusyon at imbestigasyon sa mga ghost flood control projects, tiniyak ng National Irrigation Administration na walang ghost project at substandard na proyekto sa kanilang ahensya. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, sinimula ng ahensya ang kanilang bagong campaign noong October 8, 2025 na nakakatulong sa transparency upang tumaas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa kanilang ahensya maging sa kanilang serbisyo. Ang Right Project, Right Price and Right Quality ay isang nationwide transparency initiative upang masiguro ang pagiging epektibo, pagpapanatili at responsableng pag-unlad ng irrigation system sa bansa. Samantala, sinabi ni Guillen na ngayong taon ay inaprubahan ng Senado ang 45.07 bilyon na budget ng NIA para mas mapalakas ang food security at irrigation services. Ano naman kaya ang mga pangunahing proyekto na uunahin ng ahensya ngayong taon? Ang focus po kasi natin ngayon, yung pagtatayo ng mga big dams, ito yung mga multipurpose dams natin. Kasi alam naman natin, pagka multipurpose, talaga pong maraming gamit ito. Dahil ito po yung effective na flood control mo. Pagka flood control project, ito po yung effective din na pag-irigasyon, may power generation, at the bulk water pa. So, tatlong malalaking projects po natin ngayon, taon ito, yung ISAID, yung Ilocos Norte Abra Irrigation, Ilocos Norte Abra Irrigation Project. Ano po yun? Around 11,000 hectares po ang mapatubigan. Yung Tumawini. Tumawini Project sa May Isabela, around 10,000 hectares din yun. Bukod sa mga malalaking proyekto ngayong taon, ibinahagi din ni Guillen ang mga natapos na proyekto kagaya ng convergence projects, mga solar panel installation, irrigation system at ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga magsasaka kabilang na ang pagsasaayos ng kanilang mga kooperatiba at paglikha ng karagdagang pagkakakitaan. Nandiyan po yung ating mga convergence project din. Yung mga convergence project natin with DPWH, yung mga solar pump irrigations natin, yung mga small river impounding projects natin. Pero ang pinagmamalaki talaga namin dyan, malaki po ang nakikita namin magandang effect sa ating mga farmers po ay yung capacity development ng ating mga farmers. Yung pagtatayo ng co-op nila, pagpapasaayos sa kanilang additional income. Bahagi rin sa proyekto ng NIA ang pagbibigay ng mga solar panels sa mga rehiyon na nangangailangan bilang bahagi ng pagsusumikap na mapabuti ang pamamahagi ng enerhiya at mga irigasyon sa mga liblib na lugar. Inuuna po natin, yung mga lugar na may mataas talaga pangangailangan at of course yung potential ng lugar na yon. Lalo na yung ating mga sa dulo ng ating mga irrigation systems na hindi na naabutan ng tubig. Kasi alam naman natin lahat, filtered lahat yung ating yung ating ilog. So yun yung priority natin. Pinag-aaralan din umano ng NIA ang mas matibay na mga proyekto at kung paano ito maging climate resilient at kung paano ito mapakinabangan ng matagal, lalo na ng mga maliliit na magsasaka. Dagdag pa ni Guillen na nakipagtulungan na ang NIA sa ilang government agencies, kabilang ang Commission on Higher Education upang wasong magabayan ang mga farmers at maturuan sa sistema ng pagnenegosyo. Malaki ang papel ng NIA sa food security ng bansa, kaya naman palalakasin ng ahensya ang kanilang sistema at programa ngayong taon para matugunan ang ilang pang problema sa chronic water shortage at kakulangan sa irrigation facilities. Ngayong taon ay tututukan din umano ng NIA ang pagsasaayos ng mga nasirang dam at irrigation system. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito sa Stella Maris, SMNI News.